Elias, ang anak natin. Mataas ang lagnat niya. Bilisan mo. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Ano sabi mo? Akala ko ba ginagamit mo siya, Lisa? Bakit naman mataas ang lagnat niya? Ano ba kasing ginawa mo? Ang dami mo naman tanong. Uunahin ko pa bang sagutin yan bago natin dalhin sa ospital si Junior? Bilisan mo na, umalis na tayo. Hindi ko na siya kayang gamutin. Kahit anong gawin ko, hindi bumababa ang lagnat niya. O siya, sige na. Ibalot mo sa kumot ang bata. Iyaanda ko lang mga gamit natin. Elias, ano ba ang anak natin? Kinukumbulsyon na siya. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak natin, Elias. Sige, tara na. Ako na magbubuot sa anak natin. Teka, ba't ganito? Bakit parang di na siya humihinga? Diyos ko, ang anak ko. Ang anak natin, Elias, hindi na nga humihinga. Patay na ang anak natin. Hindi maaari, hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay. Ang anak ko, hindi pa siya patay. Teka, ano to? Bakit may 2 butas sa leeg niya? Ano nangyari sa anak natin, Lisa? Saan ang galing ang mga to? Tsaka bakit maraming hibla ng buhok sa tenga niya at sa puso niya? Diyos ko, ang anak ko! Ang anak ko! Wala na ang anak ko! Tunay na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay ang anak, at siya rin ang nagbibigay ng tibay sa pagsasama ng isang mag-asawa. Ngunit paano kung isang araw ay bigla na lamang siyang nawala? Magagawa mo kayang may pagpatuloy pa ang buhay nang hindi na kumpleto ang iyong pamilya? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw niyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naganap taong 1984 sa probinsya ng Camarines Norte, kung saan ay 20 taong gulang pa lamang ako noon nang mangyari ang nakakakilabot naming karanasan ng asawa kong si Lisa. Mangingisda po ako sa dagat ng Albino, kung saan ang tubig na pinagkukunan namin ng pangangailangan sa araw-araw ay may itinatago palang lagim at misteryo. Upang lubusan niyo pong maunawaan ng aking istorya, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elias. At ito ang aking kwento. Elias, kumain ka na muna para magkalaman ng tiyan mo ng pagkain. Kahapon ka pa kasi hindi kumakain eh. Baka magkasakit ka naman yan. Pwede ba, Lisa, wag mo muna akong kausapin? Gusto ko muna mapag-isa. Pero nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ka kasi kumakain eh. Hindi ka natutulog. Hindi ka rin nagsasalita. Ano bang iniisip mo? Sabihin mo. Nang di naman kung ano-ano ang iniisip ko. Para naman alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Gusto mo ba talaga malaman, ha, Lisa? Gusto mo malaman? Alam mo, kasalanan mo to eh. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak natin. Ha? Bakit kasalanan ko, Elias? Dahil pinabayaan mo ang anak natin. Naggaling ka sa lahi ng mga albularyo, di ba? At may kakayahan ka rin manggamot. Bakit hindi mo napagaling ang anak natin? Yung ibang tao kapag lumalapit sa iyo at may sakit, napapagaling mo. Pero yung anak natin, hindi. Dahil pinabayaan mo siya. Ikaw ang ina, pero hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya. Anong klase kang ina? Elias, hindi. Hindi ko siya pinabayaan, alam mo yan. Pinabayaan mo siya, Lisa. Hinayaan mo siyang magkaganon. Hinayaan mo tumaas ang lagnat niya hanggang sa mamatay siya. Hindi mo nga napansin kung anong uri ng hayop ang kumagat sa leeg niya? Sinisisi mo ba ako, Elias?
Sa pagkawala ng anak natin? Oo! Sinisisi kita, Lisa! Sa palagay mo ba, ikaw lang ang nasasaktan sa pagkawala niya? Kung galit ka sa akin at sinisisi mo ko sa lahat ng nangyari kay Junior, mas sinisisi ko ang sarili ko dahil ako ang ina. Ako nagluwal sa kanya at ako nagpakahirap sa kanya. Kaya bakit parang ikaw pang mas galit sa akin? Dapat ako ang magalit sa sarili ko, di ba? Oo, sige, kasalanan ko, wala akong kwentang ina. Pero wag mo namang ipamukha sa akin na masama akong ina na pinabayaan ko ang anak ko. Dahil alam mong hindi ko siya pinapabayaan, Elias. Durog na durog din naman ako. Anak ko rin yun. Anak ko rin siya, Elias. Nang makita kong tumulo ang luha sa mga mata ni Lisa, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na rin naitago ang sakit na nararamdaman ko at napahagulgul din ako ng iyak. Gusto kong magalit sa hayop na pumatay sa aking anak, ngunit paano? Hindi ko nga alam kung ano ba talaga ang nangyari sa anak ko. Dahil para nang sasabog ang dibdib ko ng gabing yon. Lumabas ako sa bahay kahit pinagtitinginan ako ng mga taong nakikiramay sa aming mag-asawa. Nakatira kami noon malapit sa dagat dahil nga sa uri ng aming pamumuhay bilang mga mangingisda. Kaya rinig na rinig ko ang hampas ng alon sa mga bato sa dalampasigan na para bang maging ang tubig ay sinisisi ako sa pagkamatay ng anak ko. Nagwala ako sa gilid ng dagat. Sinipa at pinagsusuntok ko ang mga buhangin hanggang sa dumugo ang kamao ko. Dahil hindi sapat ang ginawa ko, nagpasya akong magtungo sa laot para manghuli ng mga isda gamit ang lambat. Nilibang ko ang sarili ko dahil kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko para kahit papano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Pagdating ko sa gitna ng dagat, sakto na nakasalubong ko ang bangkang dimotor ni Rigor. Siya naman ang anak ni Romano na siyang mayamang negosyante na may-ari ng isang resort sa Albino. Kasama niya noon ang kanyang mga kaibigan na mayroong dalang mga baril na madalas na ginagamit nila para manakot ng mga tao. Maya-maya pa ay nagsalita si Rigor habang hawak niya ang kanyang baril na 45. O ikaw, anong ginagawa mo rito, ha? Hindi ba't may araw lang kayo na dapat mangisda dito sa dagat, ha? Bakit ka narito? Hoy! Sumagot ka! Tinatanong kita! Sumisira ka ba ng pinag-usapan natin? Gusto ba makarating pa to kay Papa? Nang tamaan ng liwanag ang mukha ko, ay saka lang ako nakilala ni Rigor. Umasim ang mukha niya na para bang nagpatindi sa galit niya. Sinabi ko noon sa sarili ko na wag sana akong pakialaman ni Rigor dahil baka magkasala lamang ako. Madalas akong guluhin ni Rigor lalo na sa aking pangingisda dahil ang alam ko noon malaki ang gusto niya sa asawa kong si Lisa. Aha! Kung ganon ikaw pala yan, Elias. Yung asawa ni Lisa na pinakamaganda dito sa resort. Alam mo, total patay na ang anak nyo. Maghiwalay na lang kayo ni Lisa. Para ako naman ang pubalit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Paliligayahin ko naman siya hanggang sa makalimot siya sa'yo. Gigibain namin ang kama. Para naman hindi na siya umalis sa piling ko. Bastos ang bibig mo. Wala kang kwenta. Ano sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Hayop na to Nakuyom ko na lang ang mga kamao ko dahil sa pagtitimpi ko ng galit. Nanginginig din noon ang katawan ko. Para bang gusto ko siyang luksuin sa kabilang bangka at basagin na ang pagbumuka niya gamit ang kamao ko. Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Rigor. Alam mo, Elias, hanggang ngayon di ko pa rin maintindihan kung ano nga ba talaga ang nagustuhan sa ni Lisa. Malabo ba ang mga mata niya?
wala naman siyang makukuha sa'yo eh. Mahirap ka pa nga sa daga eh. Bukod pa ron, wala kang bango. Kasi ang amoy mo ay malansang kagaya ng mga isda. Kung alam ko lang na mahilig pala si Lisa sa mga syokoy, di sana. Ipinampaligo ko na rin ang mga isda sa katawan ko. Tumahimik ka. Kilalanin mo munang tataluin mo. Hindi lahat ng tao matatakot sa'yo. Ibahin mo ako. Dahil baka manghiram ka ng mukha sa aso kapag inubos mo ang pasensya ko. Huwag mo na rin alamin kung ano nagustuhan sa akin ng asawa ko. Dahil nasisiguro kong wala ka nun. O ba't talagang matapang ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Kilala kita, Rigor. Ikaw yung taong demonyo ang sinasamba. Ang walagyag to ah! Hindi mo ba alam na pader ang binabangga mo? Kahit pader babanggain ko. Kapag may nambastos sa asawa ko at hindi lang yon, kaya ko rin pumatay ng tao para sa kanya. Lalo na ngayong patapon na rin ang buhay ko dahil wala na ang anak namin. Kaya kung handa ka na mamatay, sige. Subukan mo. Galawin mo ako. Lumapit ka sa akin. Anak ng putang to ah. Gusto mo barilin kita ha? Ha? Ginagawa yan, Rigor. Hindi sinasabi. Agad na itinutok ni Rigor ang baril niya sa akin. Habang ako naman ay dahan-dahang hinuhugot na ang itak sa bewang ko. Nang biglang may tumaman liwanag sa mukha ni Rigor mula sa flashlight ng mga Coast Guard, kaya napapikit siya. Kasunod nito ay umalingaw-ngaw ang boses ng isang Coast Guard at sinasabing umuwi na kami dahil may nagbabanta raw na malaking alon at delikado raw para sa amin na mangisda. Saka ko lang napansin si Kapitan Berto na nakatayo bandang likuran ng isang Coast Guard. Palagi na lang dumadating si Kapitan Berto sa tuwing nalalagay ako sa panganib. Maya-maya pa ay itinago ni Rigor ang kanyang baril at inutusan niya ang operator ng bangka na paandarin ang sasakyan at lumayo na sa lugar na yon. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan silang nakalayo. Lihim naman akong nagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya ako hinayaang makagawa ng kasalanan. May araw din kayo. Sa dami ng mga taong pinagtripan nyo, siguradong makikita nyo ang hinahanap nyo kapag ako ang kinalaban nyo. Ilang sandali pa ay nagsalita si Kapitan Berto. Sinabi niyang umuwi na raw kami at baka raw bumalik pa si Rigor at ang mga kasama nito. Kilalang mapaglaro si Rigor sa mga tao gamit ang baril niya. Madalas, mangingisda ang mga pinagtitripan niyang saktan at takutin para umalis na sa lugar na malapit sa resort nila. Sa katunayan, marami na silang napaalis na mga pamilya na malapit sa kanilang resort at kami na lang ang nagmamatigas dahil pagmamay-ari nga namin ang aming lupain na pilit naman nilang binibili. Marami ring nawawalang mangingisda sa lugar namin na ang sabi ay dagat daw ang kumuha sa buhay ng mga ito. Ngunit hindi ako naniniwala roon dahil malakas ang kutob ko na may kinalaman si Rigor sa pagkawala nila. Samantalang sa mga tao naman na napipilitang umalis sa Albino, alam kong ang ama naman ni Rigor na si Romano ang may gawa. Walang maglakas ng loob na kalabanin ang mag-ama dahil nga maging ang mga pulis ay takot na banggain sila. Kaya naman, maging ang anak niyang si Rigor ay malakas na rin ang loob na manakit ng mga tao dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Hindi nga nagtagal ay nakarating ako sa bahay ng ligtas kasama si Kapitan Berto. Naghiwalay lang kami nang umuwi siya sa bahay nila. Madaling araw na noon nang tuluyan akong pumasok sa loob ng kubo. Nadatnan ko si Lisa na nakaupo malapit sa taol ni Junior. Ang mga tao namang nakikiramay sa burol ng anak ko ay nakatingin lang sa gawi ko. Alam kong ang iba sa kanila ay kami ang sinisisi sa pagkawala ng anak namin. Ganun naman ang mga tao, hindi ba? Palibhasa, wala silang alam sa buhay namin. Kaya ang sisisihin talaga ng iilan ay kaming mag-asawa. Inuuna raw namin ang pangingisda
kesa sa kalagayan ng anak namin. Kung alam lang sana namin na mangyayari yon, di sana buhay pa si Junior hanggang ngayon. Pagkaraan ng ilang saglit ay nilampasan ko lang si Lisa at dire-diretso akong pumasok sa kusina. Iniluto ko na lamang ang mga isdang nahuli ko kanina at siya ko namang inihain sa mga taong naroroon. Pagkatapos ay pumasok ako sa silid naming mag-asawa para magpahinga. Maya-maya pa ay sumunod sa akin si Lisa at kinausap niya ako. Kung magiging ganito na tayo kalamig sa isa't isa, ang mabuti pa kaya, tapusin na natin ang relasyong to. Dahil wala na tayong patutunguhan dalawa. Pagkatapos ng libing ni Junior, maghiwalay na tayo, Elias. Isama na lang natin sa hukay niya ang mga pinagsamahan natin. Nagulat ako bigla sa sinabing ni Lisa. Para bang may sumaksak na kutsilyo sa puso ko. Aminado naman ako na napagsalitaan ko siya ng masama at nasaktan ko rin siya. Pero wag naman sanang umabot sa ganun. Sobrang sakit ng sinabi niya na para bang paulit-ulit niya akong pinapatay. Marami na kaming pinagdaan ng hirap. Marami na kaming isinakripisyo at hahantong lang ba sa ganito ang lahat? Hanggat kaya ko ay ilalaban ko ang relasyon namin ni Lisa dahil ayaw kong may pagsisihan ako bandang huli. Dahil mahal na mahal ko ang asawa ko at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon habang tinititigan ko siya sa muka. Pero hindi ko ipinahalatang takot akong mawala siya. Yan ba ang naiisip mong solusyon sa pag-aaway natin kanina? Talaga bang yan ang gusto mong mangyari? Ang maghiwalay na tayo, Lisa? Oo. Bakit pa tayo magsasama? Kung may galit naman tayo sa isa't isa. Araw-araw tayo magsisisihan dahil sa pagkamatay ng anak natin. Ayokong dumating ang araw na puro na ng galit ang mararamdaman natin at wala na ang respeto at pagmamahal natin sa isa't isa. Kita kong buo na ang pasya niya. Kaya hindi kagad ako nakapagsalita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung paano ko Hindi ko rin alam kung paano ko pagagaanin ang loob niya. Hanggang sa maisip niyang wag akong iwanan. Nang makita ko siyang umiyak, nagsalita ako. Talaga bang gusto mo na makipag-iwalay sa akin? Ganito ba kadali sa'yo? Ang tapusin ng relasyon nating to, ha, Lisa? Ayaw mo bang harapin ang problemang to na magkasama tayo? Aminado ako mali ang ginawa ko. Hindi kita dapat pinagsalitaan ng masakit kanina. Ayoko sanang maghiwalay tayo. Pero kung talagang hindi ka na masaya sa relasyon natin, wala na akong magagawa doon, Lisa. Malaya ka na. Mas lalong lumakas ang iyak ni Lisa, kaya alam kong hindi rin niya ako kayang iwanan. Nasabi niya lamang ang bagay na yon dahil nga masama ang loob niya sa akin. Kahit maghiwalay na tayo, aalamin ko pa rin kung anong totoong nangyari sa anak natin. Papatayin ko ang hayop na pumatay sa kanya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino may-ari ng mahabang buhok na yon na pumasok sa katawan ng anak ko. Patawarin mo ko, Elias. Nasabi ko lang ang bagay na yun dahil talagang masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko rin naman kayang magkalayo tayo. Alam ko at nauunawaan kita, Lisa. Patawarin mo rin sana ako kung napagsalitaan kita na masakit. Nakalimutan kong intindihin kung anong nararamdaman mo bilang isang ina. Pero Lisa, ipinapangako ko sa'yo na aalamin ko kung ano ang nangyari sa anak natin. At kahit kailan, hindi ako lalapit sa mga magulang ko para lang hingin ang tulong nila. Ako rin. Dahil haharapin natin itong dalawa na magkasama. Niyakap ko si Lisa at tuluyan naming pinili na wag na lamang maghiwalay. Pareho kaming lumaban para sa relasyon namin. Lalo pa at tutol ang mga magulang namin sa relasyon naming dalawa.
Dahil ayon sa kasabihan ng mga matatanda dito sa amin, hindi pwedeng magsama ang dalawang tao na nagmula sa lahi ng albularyo at manunugis ng mga aswang dahil magdadala daw ito ng kamalasan at panganib sa buhay. Ngunit para sa amin ni Lisa, ang Panginoon lamang ang magpapasya sa aming dalawa dahil naniniwala kami na ang kamalasan ay bunga lamang ng maling paniniwala ng mga taong sarado ang isip para sa Diyos. Lisa, ano ba sa tingin mo nangyari sa anak natin? Sa tingin ko, Elias, nagsimula ng sumpa. At yun ang dahilan kung bakit nangyari yun sa anak natin. Anong ibig mo sabihin? Alam mo bang may nakausap akong isang matandang lalaki? Ang pangalan niya ay Apong Damian. Binalaan niya ako noon. Sabi niya bantayan ko raw ang anak natin. Dahil iisa-isahin daw ng masamang nilalang ang mga mahahalagang tao sa buhay natin para paghiwalayin tayo. Hindi ko alam kung bakit gusto ng nilalang na yun na maghiwalay tayo. Hindi ko maintindihan, Elias. Bakit nangyayari to sa atin? Kaya ba gusto mo nang tapusin ang relasyon natin dahil doon? Dahil yun ang naisip mong paraan? Alam mo, Lisa, magkasama nating haharapin ang pagsubok na to. Kahit para na lang sa anak natin. Oo, Elias. Tama ka. Lisa, yung tungkol naman sa matanda, sa tingin ko, yun din ang matandang nakausap ko nun sa gitna ng laot. Mag-isa lang akong nangingisda nun nang magpakita siya at binalaan din niya ako. Apong Damian din ang pangalan niya. Sinabi niya na merong hari ng mga aswang daw ang muling maghahasik ng lagim sa oras na magkaanak tayo. Naisip ko na baka tayong dalawa ang magiging hadlang sa paghahari niya. Hinala ko dahil yun sa mga kakayahan natin na kapag pinagsama ay magdudulot ng kamatayan sa kanya. Tama ka. Hindi na naiisip ko, Elias. Ano pa ba ang sinabi sa ni Apong Damian? Mapipigilan lang daw ang hari ng mga aswang sa oras na masisid ko sa pusod ng karagatan ang isang mahiwagang espada na merong nakaukit na medalyong espiritu Muaxim o yung tinatawag na infinito ng dagat. Ako lang daw ang makakakuha nun dahil ako raw ang huling lahi ng manunugis ng mga aswang. Eh, anong sabi mo sa kanya? Sabi ko, ayoko na maging manunugis ng mga aswang. Ang alam ko kasi matagal nang walang aswang sa bari natin dahil nga naubos na sila ng mga magulang ko. Ngunit sinabi ni Apong Damian, hindi raw napatay lahat dahil nga buhay pa ang hari nila at ang nilalang na ito ay kakaiba raw sa lahat ng lahi ng mga aswang. Kaya wag ko raw babaliwalain ang mga sinabi niya. Kailangan ko na raw sisirin ang mahiwagang espada sa lalong madaling panahon bago raw may mawala sa akin. At nawala na ang anak natin, Elias. Hindi kaya aswang talaga ang pumatay sa anak natin? Paano kung ito na ngayon? Paano kung ang unang kinuha ng aswang na yun ay ang anak natin? Kung ganun humanda siya sa akin, hayop siya. Dahil aalamin ko kung anong uri siya ng aswang. Elias, natatakot ako. Para bang hinahabol talaga tayo ng kapalaran natin na mangyayari talaga sa atin ang itinakda. Isa pa, ang pagpapakita sa atin ni Apong Damian ay parang isang babala na kailangan talaga nating mag-ingat. Huwag kang matakot, Lisa. Malalampasan natin to. Kakayanin natin to. Kakausapin natin ang matandang yun. Siya nga pala. Alam mo ba kung saan nakatira si Apong Damian? Hindi ko alam, Elias eh. Hindi ko nga kilala ang matandang yun. Basta bigla na lang siya nagpapakita tapos nakikipag-usap sa akin. Saan kaya natin siya hanapin? Ano kaya kung unahin mo na lang na sisirin ng espadang sinasabi niya? Baka kapag nakuha mo na yun, ay magpakita ulit sa atin si Apong Damian. May punto naman ang sinabi ng asawa ko. Kaya nahulog ako sa isang malalim na pag-iisip. Mag-uusap pa sana kami ni Lisa nang marinig namin ang boses ni Romano sa labas ng bahay. Kaya napilitan kaming lumabas at bumungad sa amin ang nakatayong si Romano kasama ang mga tauhan niya. Ang iba naman sa kanila ay tanod at may dalang bulaklak para sa anak ko. Kaya naman
Nagtanong ako kay Romano. Anong ginagawa niyo rito? Nabalitaan ko kasing namatay ang anak nyo. Gusto ko lang sana magbigay ng tulong para sa inyo. Bakit naman po? Maghahatid lang kayo ng tulong nagsama pa kayo ng mga tanod. Para naman meron kayong ibang sadya. Hindi ganun yun, Elias. Nagpapakasiguro lang ako kasi alam mo na, baka may mang hold up sa amin dito. Anong palagay niyo sa mga tao rito? Mga kawatan? Wala naman ako ibang ibig sabihin sa sinabi ko. Siya nga pala, Elias, pagdamutan niyo na itong konting tulong ko sa inyo. Pati na itong bulaklak para sa anak nyo. Hindi po namin kailangan yan. Alam namin may iba kayong pakay kaya kayo nandito. May kapalit ng tulong nyo. Kaya makakalis na po kayo. Siguro naman narinig niyo ang sinabi ng asawa ko. Kaya pwede na kayong umalis. Salamat na lang sa abuloy. Ngumiti ng mapait si Romano. Alam kong kaya niya ginawa ang bagay na yon ay para ibenta ko na sa kanya ng tuluyan ang lupa ko. Kaya hindi niya ako madadala sa peking kabutihan niya. Dahil medyo napahiya nga siya, kaya tahimik siyang umalis sa tapat ng bahay namin kasama ang mga tanod at tauhan niya. Pagkalipas lang ng kalahating oras, si Rigor naman ang dumating sa bahay dahil nabalitaan niya raw ang ginawa ko sa ama niya. Kasama niya noon ang mga tauhan niya na may hawak na mga baril at walang awa silang nanggulo sa lamay ng anak ko. Pinagbababaligtad nila ang mga lamesa at mga bangko at inihagis nila sa labas. Natakot ang mga tao kaya naman tumayo silang lahat. Dahil sa ginawa ng mga ito, pumasok ako sa kusina at kinuha ko ang ita ko, saka ko sila inatake ng taga. Kaya lang, nakadampot ng kahoy si Rigor at hinampas niya ang braso ko kasabay ng pagtutok niya ng baril sa noo ko. Kaya naman binitiwan ko ang ita ko. Ang lakas ng loob mo maglabas ng ita ka. Ang bihira. Nanghihiram ka pala ng tapang sa itak. Ikaw rin naman Nanghihiram ka ng tapang sa baril mo. Mga walang hiya kayo. Wala kayong karapatang sirain ang burol ng anak ko. Mga lapastang kayo. Umalis na kayo rito. At baka hindi pa ako makapagpigil. At pugutan ko kayo ng ulo. Huwag ka nang masyadong matapang, Elias. Nagpunta lang naman ako rito dahil binastos mo ang papa ko. Wala kang karapatan na gawin yun sa papa ko. Nang tanging hangad lang naman ay makatulong sa inyong mag-asawa. Pero nung ginawa mo, ipinahiya mo siya. Hiya? May hiya pa pala ang ama mo. Tsaka hindi tulong ang kailangan ko kundi hustisya para sa anak ko. Hindi ako manhid, Rigor. At mas lalong hindi ako tanga para maniwala sa peking ugali ng tatay mo. Isa pa, bastusin nyo na ang lahat, wag lang ang burol ng anak ko. Dahil kapag pinagpatuloy nyo pa to, magkakalintikan talaga tayo. Aba, talaga palang matapang ka, Elias Kung sa bagay, maganda lang makita ng asawa mo to. Para naman matauhan na siya. At ako na lang ang patulan niya. Hala, sige mga bata. Bigyan nyo nga ng leksyon ng lalaking ito. Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang niya. Muling isinuksok ni Rigor ang baril niya sa bewang niya, saka siya umatras palayo sa akin. Pinalibutan naman ako ng mga tauhan ni Rigor, habang ang mga taong naroroon ay nagsipag-alisan din sa kanilang pwesto para umiwas na lamang sa kaguluhan. Si Lisa naman ay bakas sa kanyang mukha ang labis na takot. Ngunit wala naman siyang magawa dahil nga merong mga tauhan si Rigor na nagbabantay sa kanya. Rigor, wag! Huwag niyo saktan ang asawa ko, parang awa niyo na! Tumigil ka, Lisa! Huwag mo siyang ipagtanggol sa harapan ko! Ipapakita ko lang sa'yo kung anong klaseng lalaki ang ipinalit mo sa akin. Akala mo ba'y nakakalimutan ko ng ginawa mo sa akin, ha? Pues nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang ako maningil. Matagal na tayong tapos, Rigor. Kaya tigilan mo na kami pakiusap. Hindi yung ganun kadali. Hiniwalayan mo ko nun para ipagpalit sa taong to. Kaya mainit ang dugo ko sa kanya. At pinilit ko ang papa ko
na bilhin na resort na ito para gipitin kayo, para bumalik ka sa akin. Hayop ka, Rigor. Hindi ko alam na meron kayong nakaraan ni Lisa. Kaya ba ginigipit mo ako? Dahil hindi mo matanggap na ang kagaya ko lang pala ang tatapat sa'yo. Manahimik ka! Huwag mong ubusin ang pasensya ko. At baka dito pa lang itumba na kita. Kailan kayo nagkaroon ng relasyon ng asawa ko? Hindi pala sinabi sa'yo ni Lisa kung ganun. Kung sino sa ating dalawang nauna. Ako ang nauna sa buhay niya bago ikaw. Ako lang naman ang kasintahan niya na ipinagpalit sa'yo. At mas pinili ka niya kaysa sa akin. Nagtungo kayo rito sa Albino. Inilayo mo sa akin si Lisa. Alam mo ba kung gaano kasakit to sa akin, ha? At kung gaano ako na-insulto sa ginawa niya? Lalaki ako. At higit na mas marami akong katangian taglay na wala sa'yo. Pero, ikaw pa rin ang pinili niya. Kaya naman, hindi ako papayag na mabuhay kayo ng masaya. Kung sa bagay, maganda pa nga nangyari. Dahil nawala ang anak nyo. Kahit papano, nabawasan na sama ng loob ko. Kinarma rin kayo. Dahil sa mga narinig ko, ay mas lalong sumiklab ang galit sa dibdib ko. Sabihin niya ng lahat, wag lang idamay ang anak ko. Kaya naman, nang umatake sa akin ang mga tauhan niya, sa kanila ko talaga ibinuhos ang buong galit ko. Nagsimula ang bakbakan sa pagitan namin ng mga tauhan niya at walang makaubra sa akin. Sanay ako sa basagan ng muka. Kailan lang naman ako nagbago nung naging asawa ko na si Lisa. Pero nung binata pa ako, ay madalas din akong laman ng rayot at patunay ang iba't ibang uri ng peklat ko sa katawan. Nakuha ko mga to sa pakikipagbasag ulo. Kaya naman, lahat ng mga tauhan ni Rigor ay bumagsak lang sa buhanginan. Dahil dito ay nagsisisigaw si Rigor sa labis na galit. Mga walang iya kayo! Ang dalampa nyo! Nag-iisa lang yan, nagpapatalo kayo! Lumaban kayo! Mga inutil! Sayang ang binabayad ko sa inyo! Bakit mo ba sila pinipilit na labanan ako? Ha? Bakit di na lang ikaw? Takot ka ba sa akin? Ikaw katatakutan ko! Hinding-hindi mangyayari yun, ugok! Mas ugok ka! O sige nga, ikaw lumaban sa akin. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka katapang. Hindi yung puro kadakdak na parang puwet ng manok. Talaga bang hinahamon mo ko? Ang buong akala mo ba na hindi kita kayang labanan? Pwes, nagkakamali ka ng taong hinamon. Sige. Magsitabi kayo. Huwag muna kayong makikialam sa amin, ha? Pagmasdan nyo mabuti, mga inutil kayo. Kung paano ko pababagsakin si Elias. Agad na lumapit sa gitna si Rigor at itinutok niya sa akin ang dalawa niyang kamao. Batay sa uri ng kanyang posisyon, ay masasabi kong may alam din siya kahit papano sa pakikipaglaban. Naunang umatake sa akin ng suntok si Rigor na muntik na ngang tumama sa mukha ko. Mabuti na lang at naiwasan ko yun. Ngumisi naman ito na tila ba ng aasar at sinusubukan niyang utuin ako sa peke niyang pag-atake sa akin. Pero sinalag ko ang suntok niya gamit ang sipa ko. Saka ako nagpahabol ng suntok na tumama naman sa sikmura niya. Napaatras siya at namula ang mga pisngi niya. Baka sa mukha niya ang galit dahil tinamaan ko siya sa tiyan. Sumugod siya at naging malikot ang kilos niya. Sinusubukan niya akong lituin habang ako ay naging mabilis ang mga mata sa bawat pag-atake niya. Nang makahanap ako ng tamang tiyempo, malakas na sipa ang tumama sa ilalim ng baba niya na siyang naging dahilan ng pagbagsak niya sa mabuhanging lupa. Ano? Bababagsakin mo pala ako, ha? Nagmana naman pala sa'yo mga tauhan mo, Rigor, eh. Kagaya mo rin silang mga inutil. At lampa. Walang iya ka, Elias. Magbabayad ka sa akin. Mabilis na bumangon si Rigor at muli siyang umatake ng suntok. Hindi ko yun naiwasan at tinamaan ako sa tagiliran.
Naramdaman ko noon ang sakit ng suntok niya, kaya napangiwi ang mukha ko. Nag-aalala namang napasigaw si Lisa. Kasunod nito, ang malakas na tawa ni Rigor habang nakatingin siya sa asawa ko at itinuturo niya ako na para bang nagmamalaki siyang tinamaan niya ako ng suntok niya. Pagbastan mo kasama mo, Lisa! Mahina ang lalaking pinalit mo sa akin! Ano, Elias? Sumugod ka! Nasaan ang tapang mo ngayon? Pakita mo! Agad akong sumugod kay Rigor at nagpalitan kami ng suntok sa bawat isa. Isang malakas na sipa naman ang pinakawalan ko na tumama ulit sa ilalim ng baba niya at muli siyang bumagsak sa lupa. Dahil napahiya siya, hindi ko napansing dumampot siya ng buhangin at isinaboy niya yon sa mga mata ko. Sinamantala ni Rigor ang pagkakataong wala akong makita, kaya mabilis siyang bumangon at sinuntok niya ako ng 2 beses sa tagiliran ko. Kasunod ng malakas niyang sipa na tumama sa dibdib ko at ang pinakahuling atake niya ay sinuntok niya ang ilalim ng baba ko, kaya napabalandra ako sa lupa. Naramdaman ko ang mainit na likidong umagos mula sa pumutok kong kilay at labi, kaya namilipit ako dahil sa labis na sakit. Idagdag pa na mahapdi rin ang mga mata ko dahil sa mga buhanging pumasok dito. Kasunod nun ay narinig ko ang malakas na tawa ni Rigor, kasabay rin ng malakas na boses ni Lisa habang pinagmumura niya ito. Walang iya ka talaga, Rigor! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi mo ba nakikita, Lisa? Pinabagsak mo lang pang asawa mo. O ano ha, Elias? Anong masasabi mo? Sagot! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Nasasaktan ang braso ko! Pakawalan niyo ang asawa ko, Rigor! Anong ginagawa niyo sa kanya? Wala pa akong ginagawa sa kanya, Elias. Pero malapit na. Malapit ko nang mabawi sa'yo si Lisa. Kaya tumayo ka dyan at lumabang ka sa akin, ungas! Tumayo nga ako, ngunit may tumama na kagad na sipa sa dibdib ko, kaya muli akong bumagsak. Kahit nakapikit ako, alam kong hawak ng mga tauhan ni Rigor si Lisa. Kailangan kong mapabagsak si Rigor, ngunit wala akong makita. Nangangapa ako sa dilim. Mahina pala tong lalaki mo, Lise. Hindi niya inaasahan mas magaling ako sa kanya. Kaya naman, panoorin mo kung paano ko siyang papatayin sa harapan mo. Ramdam na ramdam ko noon ang pagtama ng mga suntok at sipa ni Rigor sa katawan ko. Kahit nakagulong na ako sa lupa, ay tuloy pa rin siya sa pag-atake ng sipa sa akin, habang si Lisa naman ay umiiyak na dahil sa labis na awa at pag-aalala. Ayop ka, Rigor! Madaya ka maglaro! Hindi ka patas lumaban! Duwag lang gagawa nito! Duwag! Sa ganitong sitwasyon, hindi kinikilala ang patas na laban kapag buhay lang pinag-uusapan. Ang iniisip dito tamang diskarte. Yung gulang, yung mahusay na taktika. Kapag mahina ang isip mo, aba, talo ka. Taktikang madaya. Inutil ka, Rigor. Duwag! Ikaw ang nag-iisang mahina sa balat ng lupa. Napakaduwag mo. Duwag! Ah, ganun. Duwag pala. Hetong sayo. Babalian kita ng mga buto mo hanggang sa malumpo ka. Rigor, wag! Huwag mo saktan ang asawa ko! Tuluyan na akong binugbog ni Rigor at hindi pa siya nasiyahan. Ipinabugbog niya rin ako sa mga tauhan niya. Walang gustong umawat dahil pinagbabantaan sila ni Rigor. Sige lang! Bugbugin niyo lang siya! Saktan niyo hanggang sa magtanda! Kulang pa yan sa lahat ng sakit na dinulot niya sa buhay ko. Sige mga bata! Patayin niyo! Wala talaga silang balak na buhayin ako. Kaya ipinagdasal ko na lang sa Diyos na kung ito na nga ang katapusan ko, ay protektahan niya sana si Lisa. Sige lang! Patayin niyo sa bugbog ang hayop na yan! Dahil sa bugbog na tinamo ko,
Humina ang pandinig ko. Tanging ang naririnig ko na lamang ay ang iyak ni Lisa. Maya-maya pa ay dumating si Kapitan Berto kasama ang mga tanod niya at inawat niya ang mga tauhan ni Rigor. Sinabi niya sa mga ito na kung hindi sila titigil sa pananakit sa akin ay mapipilitan siyang tumawag ng mga pulis para ipahuli silang lahat. Pero hindi nagpatinag si Rigor. Sa halip, si Kapitan Berto pa ang pinagbanta niya. Sinabi ni Rigor na kung magsusumbong sa mga pulis ang punong barangay ay idadamay niya ito kasama ang pamilya nito. Ngunit hindi rin natakot si Kapitan Berto. Matapang siyang humarap kay Rigor at sinabi niyang hindi siya natatakot sa banta nito. Nang mapagtanto naman ni Rigor na hindi sa kanya natatakot si Kapitan Berto, ay umatras siya, ngunit nag-iwan siya ng isang babala. Ito tatandaan mo, Kapitan Berto. Sa oras na malaman to ng mga pulis, babayaran ko mismo ang buhay mo para patayin ka. Ha! Tandaan mo yan. Hala, sige na mga bata, tayo na. Sapat na ang ginawa natin sa ayop na yan na magtanda siya. At ikaw naman, Lisa, hindi pa tayo tapos. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napupunta sa akin. Hindi ko kayo tatantanan ni Elias hanggat hindi kita nababawi sa kanya. Tandaan mo yan. Magiging sakin ka ulit. Nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Rigor at ng mga tauhan niya papalayo, ay sakalang lumapit sa akin si Lisa habang umiiyak. Si Kapitan Berto naman, inalalayan niya akong tumayo at pinagsabihan niya ako na hindi ko raw dapat pinatulan si Rigor nang hindi na nga raw humantong sa ganitong pangyayari. Pasensya na po kayo, Kapitan Berto. Pero salamat po, tinulungan niyo ako. Kaya lang nadamay pa kayo sa problema ko. Tumango lang si Kapitan Berto habang ang mga tao naman ay inayos ang mga bangkong nagkalat sa labas. Muli nilang itinayo ang mga lamesa at nilisa nila ang lugar na pinagburulan sa anak ko. Maraming nagsabi na napakasama raw talaga ng ugali ng mag-ama. Kaya ipinagdasal nila na sana raw ay makahanap na ng katapat ang mga ito. Habang nakatayo ako at inaalalayan ako ng dalawa, ay hindi ko pa rin maimulat ang mga mata ko dahil sa mga buhanging pumasok dito. Si Lisa naman, dahil sa awa sa akin, ay napayakap na lamang ng mahigpit sa bewang ko. Nanginig ang kanyang mga kamay, kaya naman gumanti ako sa kanya ng yakap at pinakalma ko ang loob niya. Huwag ka nang umiyak, Lisa. Naunahan lang niya ako. Pero sa susunod, hindi na to mangyayari sa akin. Wala nang susunod, Elias. Huwag mo lang hangaring maulit to. Halos himatayin ako kanina dahil sa pag-aalala. Tapos hahangarin po bang may kasunod to? Patawarin mo, Lisa. Naging mahina ako sa harapan mo. Hindi na mahalaga yun. Alam ko naman na nangyari nito dahil dinaya ka niya sa labanan. Diyos ko, kailan ba tayo tatantanan ng Rigor na yun? Hindi niya tayo tatantanan kahit kailan, Lisa. Dahil hindi niya matanggap na pinagpalit mo siya. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Rigor? Bakit hindi mo sinabi na meron kayong nakaraan? Dahil ayoko ng pag-usapan, matagal na yun. At ikaw na ang pinili ko. Siya lang naman ang ayaw tumanggap. Kaya sana naman, mag-iingat ka sa susunod, Elias. Huwag ka magpapabugbog sa kanya. Dahil baka tuluyan ka na niyang patayin. Hindi ko na kayang mawalan pa ng isang tao na mahalaga sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Tana, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Isa pa, gagawin ko ang lahat para hindi na mangyari to. Halika na sa loob. Gamutin mo na mga sugat ko. Tsaka ang mga mata ko napakasakit din. Hihilamusan ko. Sige, tara na sa loob. Sa tulong ni Kapitan Berto, ay inilalayan nila akong maglakad papasok sa loob ng bahay. Nagpanggap akong malakas at hindi nasasaktan. Pero sa puso at isip ko, nagngingit-ngit ang kalooban ko. Gusto kong gumanti dahil napahiya ako sa harapan ng asawa ko at isinumpa ko sa sarili ko
na magbabayad sa akin si Rigor. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na sa panggagamot sa sugat ko si Lisa. Nagpaalam na rin sa amin si Kapitan Berto at nagpasalamat naman kami sa kanya. Unti-unti ko na rin naimumulat ang mga mata ko, ngunit may konti pa ring hapdi ito. Dahil naman sa mga nangyari kanina, mas lalong nag-alala si Lisa at kinausap niya ako tungkol sa anak namin. Elias, ano kaya kung umalis na lang tayo rito pagkatapos ng libing ni Junior? Iwan na natin ang lugar na to. Magpakalayo-layo na tayo. Bakit naman? Natatakot ka ba kay Rigor? Oo, Elias. Natatakot ako sa maaari niyang gawin sa atin. Nag-aalala ako na baka bumalik siya at hindi lang to ang gawin sa'yo. Hindi ako natatakot sa kanya, Lisa. Kaya huwag ka na mag-alala. Ipaglalabang kita kahit kanino. Huwag ka lang mapunta sa hayop na yun. Kapag umalis tayo, iisipin niya na natatakot tayo sa kanya at duwag ako. Mahalaga pa yun kaysa sa buhay mo, Elias? Ang gusto ko, ipalibing na natin si Junior at umalis na tayo rito. Papayag akong ipalibing kagad si Junior. Pero hindi ako papayag na umalis tayo rito, Lisa. May kailangan pa akong tapusin dito. Isa pa, alam ko naman na kaya mo ring ipagtanggol ang sarili mo. Kaya hindi natin kailangan matakot kay Rigor. Hanggat maaari sana. Ayoko nang gamitin ang kakayahan ko, Elias. Kapag hiningi na ng pagkakataon, Lisa, mapipilitan ka pa rin gamitin ang kakayahan mo. Kahit umiwas ka pa. Isang pinakamataas na uri ng albularya si Lisa. Nabiyasa sa itim na karunungan at kabisado niya ang orasyong tatapat sa hari ng kadiliman. Ayaw niya lamang gamitin ang kakayahang yun dahil ayaw niyang matulad sa kanyang mga magulang na naligaw ng landas at pumatay ng mga tao gamit ang kanilang karunungan. Lalo na at kaya nilang magpataw ng sumpa sa mga taong nais nilang saktan. Yun ang totoong dahilan kung bakit nagpakalayo-layo si Lisa sa kanyang mga magulang at mas pinili niyang mamuhay kasama ko. Ganun naman ang ginawa ko para sa kanya. Mas pinili naming mabuhay ng tahimik na walang sinasaktang mga tao. Ngunit mukhang pinipilit talaga kami ng tadhana na harapin ang lihim na matagal na naming itinatago. Yun ay ang tungkol sa totoo naming pagkatao. Anong binabalak mo ngayon, Elias? Sisisiring ko na mahiwagang espada sa pusod ng dagat. Sige, sasamahan kita. Sasamahan kita sa laot, Elias. Salamat, Lisa. Kailan mo pala sisimulan ng pagsisid sa maywagang espada? Pagagalingin ko lang ang mga sugat ko at pasa sa katawan. Saka ako sisimulan ng pagsisid. Pero sa ngayon, ihahatid muna natin sa huling hantungan ng anak natin si Junior. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lisa bago siya tumayo at iniligpit niya ang mga gamot na ginamit niya sa akin. Pagkalipas ng 1 linggo, ay tuluyan nang gumaling ang mga sugat ko. Naipalibing na rin namin ang katawan ni Junior. Hindi rin nagpakita sa akin noon si Rigor, kaya inisip ko na baka may binabalak na naman itong masama at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumalakay. Ngunit isang umaga, isa na namang biktima ang natagpuan sa dalampasigan. Namatay rin ito na may 2 butas sa leeg at may mga hibla rin na mga buhok sa kanyang ilong at tenga, na ang iba naman ay pumasok din sa pusod nito na para bang sinaid ang dugo ng biktima. Kagaya rin yun sa nangyari sa anak namin. Mas lalong lumakas ang kutob kong kagagawan nga ito ng aswang. Ang ipinagtataka ko lang ay ang buhok na nakuha sa katawan ng binatilyo. Tila ba buhok ito ng kabayo. Hinawakan ko ito at pinagmasdan kong mabuti. Kaya napalinga ako sa paligid at hindi sinasadyang napansin ko ang pamilyar na matandang lalaki na nagtatago sa likod ng puno ng nyog. Nakatingin siya sa kinaroroonan namin ni Lisa. Kaya naman, napansin din siya ng asawa ko at nilapitan namin ang matanda. Elias, paalis na siya. Mukhang pinapasunod niya tayo. Basta, huwag mong aalisin ang paningin mo sa kanya, ha? Tama si Lisa.
Naglakad ang matanda papunta sa kabilang bahagi ng dagat. Walang tao roon, ngunit makapal ang mga dahon ng bakawan. Naghintay sa amin ang matanda at tumanaw sa laot. Nakasuot siya ng salakot. May hawak siyang tungkod na gawa sa kahoy at mahaba ang kulay puti niyang buhok. Balbas at ang kanyang bigote. Nang tuluyang kaming makalapit sa kanya, ay nagsalita kagad si Apong Damian. Masyado nyo nang pinapalala ang sitwasyon. Hihintayin nyo pa bang marami ang mapahamak bago kayo kumilos? Nagsimula na sila. Kailan pa kayo kikilos? Diretsuin niyo na po kami. Hindi namin naiintindihan kung ano po ang ibig niyo sabihin. Hindi nga namin po alam kung sino po kayo at kung bakit po kayo nakikialam sa amin. Kung may iba lang sana akong malalapitan at may ibang lahi ng manunugis, hindi ako magtsatsaga sa inyo, Elias. Ayoko nang mabagal magdesisyon. Yung maghihintay muna na marami ang mamamatay bago kumilos. Ano po ba talaga ang ibig niyo sabihin? At sino po ba talaga kayo? Bakit nakikialam po kayo sa buhay namin ni Elias? Siya nga naman po. Nananahimik kami nito na mag-asawa ko. Bigla kayong lilitaw at babalaan kami ng kung ano-ano. Dahil kailangan nyo nang harapin kung ano itinakda ng kapalaran sa inyo. Kung nakinig lang kayo sa sinabi ko, di sana'y buhay pa ang anak ninyo. Kinabahan ako nang binanggit ng matanda ang tungkol sa anak namin. Kaya napaunat ako sa pagkakatayo. Ano ang ibig niyo sabihin? Anong kinalaman ng anak namin dito? Ang anak ninyo ay pinatay ng aswang na Aradlum. Yun din ang pumatay sa binatilyo kanina, pati na sa ibang mga taong nawawala. Nagtagumpay siya nang hindi nyo namamalayan. Ang batang bunga na pinagsamang dugo ng isang albularyo at manunugis ang siyang papatay sa kanilang hari. Pero ngayong wala na si Junior, kayong dalawa naman ang papatayin niya. Dahil yun sa mga taglay ninyong kakayahan. Diyos ko, Elias. Ang anak natin. Totoong pinatay nga siya ng aswang. Kung totoong pinatay ng hari ng aswang na Aradlum ang anak ko, nasan siya? Saan ko siya matatagpuan? Sisirin mo muna ang maywagang espada na papatay sa kanya. Saka lamang lilitaw ang hari ng mga aswang na Aradlum. Harapin nyo rin ang gamay katawan niya at taong napili niyang saniban. Sa ganung paraan, mapapatay mo siya. Bakit ko pa po sisisirin ng espada? Kung may iba namang paraan para mapatay ang hari. Walang ibang sandata na papatay sa hari ng Aradlum, kundi ang maywagang sandata na may nakaukit na medalyong Espiritu Buwaksim o Espiritu Dagat. Kung hindi mo yan makukuha, kukunin nyo ng iba. Sa oras na mapasakabayo ng hari, yun na rin ang katapusan ng buhay ng mga tao rito. Dahil wala nang makakapigil sa kanya. Napaiyak naman si Lisa dahil nalaman niyang biktima ang anak namin ng aswang na Aradlum. Kaya naman nahulog kami sa malalim na pag-iisip. Saka muling nagsalita ang matanda. Habang maaga pa, Elias, kumilos ka na. Huwag mo nang hintayin na meron pang mamatay ng dahil sa kapabayaan ninyo mag-asawa. Nakalulungkot lang. Dahil hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin alam kung ano ang mga tungkuling nakaatang sa balikat ninyo na pilit nyong iniiwasan. At kahit saan kayo magpunta, susundan at susundan pa rin kayo ng mga kampo na kadiliman. Kaya mabuti pa, harapin nyo na sila at pigilan sila sa pag-aasik ng lagim. Ang pagiging manunugis ko ng mga aswang ang dahilan kung bakit hinahabol kami ng kamalasan. Hanggat may mga masasamang nilalang na nabubuhay sa mundo, hindi kami maaaring tumigil. Maging si Lisa ay may obligasyon din na dapat harapin dahil ito ang lahing pinagmulan namin, ang tagasugpo ng kasamaan. Huling babala ko na sa inyong dalawa ito. Gumawa kayo ng paraan para mapigilan sila. Lalong-lalo ka na, Elias. Kailangan makuha mo maywagang espada sa puso ng dagat sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon para mailigtas sa mga tao rito at kasama nilang mamamatay rito. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Teka, sandali lang po, Apo Damian. Saan kayo pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na tayo mag-usap, Elias. Nasa ina lang yun kung susundin mo ang utos ko.
Makikipag-usap lang ulit ako sa'yo. Sa oras na makuha mo na baywagang espada. Hindi na naming napigilang umalis si Apong Damian dahil nagmamadali na ito sa paglalakad. Ilang minuto lang ang lumipas ay nawala na siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Maya-maya pa ay nagsalita naman si Lisa. Elias, anong gagawin natin? Nag-aalala ako. Paano kung mangyari nga ang sinabi ni Apong Damian? Huminahon ka muna, Lisa. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay sundin ang utos niya. Gagawin ko rin yun para sa ustisyang nararapat sa anak natin. Kaya kahit ano mangyari, sisisiring ko ang dagat para makuha ang maiwagang espada. At mamayang gawi ko na yung gagawin. Pagsapit nga ng 7:00 ng gabi, ay nagtungo kami sa gitna ng dagat. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Dinala namin ang lambat upang hindi isipin ng mga tauhan ni Rigor na meron kaming ibang sadya roon. Humuli muna kami ng mga isda na gagamitin naming pambahog sa mga mababangis na nilalang na naninirahan sa dagat, kagaya halimbawa ng pating. Saka namin isinagawa ang plano. Nang makarating kami sa laot, sinalubong na kagad kami ng mga naglalakihang alon. Kaya gumewang-gewang ang bangka namin. Kasunod nito ay saka namin itinaktak sa tubig ang mga isda para ito ang pagtuunan ng pansin ng mga pating. Binalutan ko na rin ng itim na tela ang paa ko. Saka ako naghanda sa paglukso sa tubig. Siguro dito na yun. Dito ako itinuro ni Apong Damian nung huli kaming nagkausap. Sige na, Elias. Tumalong ka na sa tubig. Mag-iingat ka. Itinali ko muna sa bewang ko ang lubid. Saka ako nagpaalam sa asawa ko. Lisa, kahit anong mangyari, huwag mong aalisin ang paningin mo sa lubid ha. Hihilain ko to kapag kailangan ko ang tulong mo. Mag-iingat ka rin dito dahil hindi ko alam kung anong panganib ang naghihintay sa atin dito. Oo, Elias. Mag-iingat ako. Lisa, huwag ka matakot. Hinding-hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nang handa na ang lahat, ay mabilis akong tumalon sa tubig at sinisid ko ang ilalim ng dagat. Sa gitna pa lang ay para bang nauubusan na kagad ako ng hininga dahil masyadong malakas ang puwersa ng tubig na para bang itinutulak ako pataas. Ilang beses pa akong lumitaw sa ibabaw ng tubig upang huminga na malalim. Saka ako muling lumangoy pailalim sa tubig. Halos tumagal yun ng 4 na oras pero bigo pa rin akong makita ang mahiwagang espada. Kaya naman, saglit akong nagpahinga sa bangka at malapit na akong mawalan ng pag-asa. Kinausap lang ako ni Lisa para palakasin ang aking loob. Tandaan mo, Elias. Hindi madaling makuha ang mga bagay na ninanais natin makuha. Kaya huwag kang susuko. Isipin mo na lang ang nangyari sa anak natin para may dahilan kang magtyaga. Kaya sige na. Gawin mo na kung ano nararapat. Salamat, Lisa. Malalampasan din natin ang pagsubok na to. Dahil sa sinabi ng asawa ko, ay muli akong bumalik sa tubig at sinikap kong masisid talaga ang ilalim ng dagat. Maya-maya pa ay may nakita kong isang kakaibang bagay na kumikislap sa tubig. Sinundan ko ang liwanag nito at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumambad sa paningin ko ang kakaibang espada na nilulumot na dahil sa matagal na panahong pagkakababad nito sa tubig. Nang lapitan ko yun, ay nakita kong nakatusok ito sa bato at nang kukunin ko na ito ay hindi ko naman mabunot. Kahit na anong gawin ko, ay hindi ko mahila ang espada. Kaya naman bumalik ako sa ibabaw ng tubig upang humigop ulit ng hangin at nag-alala si Lisa dahil wala pa rin akong dalang espada. Ano, Elias? Nakita mo na ba ang espada? Oo, Lisa. Pero hindi ko mabunot. Masyadong matigas. Kailangan mo balikan yun, Elias. Hugutin mo ang espada kahit mahirap. Gawin mo kung ano nararapat. Natatandaan mo ba ang orasyong sinabi sa inang iyong ama? Yun ang gamitin mo para makuha mo ang espada. Saka ko lang naalala ang orasyong itinuro sa akin ni tatay noon na kapag meron daw akong kukuning sagradong bagay, ay gamitin ko lamang daw ang salitang yon.
Kahit gaano pa raw ito katibay, kapag nabanggit ko ang orasyon, ay magagawa ko raw itong makuha ng walang kahirap-hirap. Kaya muli akong sumisid sa ilalim ng dagat, ngunit hindi ko inaasahan ang madadatnan ko dahil meron ng umaaligid na dambuhala at napakahabang serpyente sa kinaroroonan ng espada. Nagmistulang laruan ang bangka namin sa laki ng nilalang na ito. Ang serpyente ay isang uri ng ahas na may maladragon na ulo na naninirahan sa karagatan. Tila ito ang bantay sa mahiwagang espada at nang makita niya ako, ay agad niya akong inatake ng kagat. Bumaon ang pangil niya sa hita ko, kaya naman napasigaw ako talaga ng malakas. Pagkatapos ay pinuluputan niya pa ang katawan ko ng kanyang buntot. Hindi ako makagalaw sa sobrang lakas niya. Naubusan ako ng hangin at nakainom ako ng tubig. Dahil naman sa pagkaladkad nito sa akin, nahila at bumagsak sa tubig si Lisa na noon ay hawak ang lubid na nasa bewang ko. Lumangoy si Lisa palapit sa akin at kitang-kita ko na sumenya siya sa harap ng nilalang at natigilan ito. Nang makahanap ako ng pagkakataon, sinuntok ko ang mukha ng serpente, pero dahil sa tubig na pumipigil sa puwersa ng kamao ko, hindi nito ininda ang suntok ko. Si Lisa naman ay muli niyang inulit ang senyas na kung hindi ako nagkakamali ay sinasabayan niya ito ng kanyang orasyon. Kita ko na tila napaso ang nilalang at lumangoy siya palayo sa amin. Agad naman kaming lumangoy pa itaas para humigop ulit ng hangin. Saka kami bumalik sa ilalim ng tubig. Sinambit ko muna ang orasyon bago ko hinila ang espada. At sa wakas ay tuluyan ko nang nabunot ang sandata. Habol ang hiningang sumampa ako sa bangka. Saka ko pinagmasdang mabuti ang kakaibang espada, maging ang hawakan nito na merong nakaukit na medalyong Spiritum Waxim o Infinito Dagat. Nang maalala ko naman ang ginawa ni Lisa sa serpiente, ay nagtanong ako. Lisa, anong ginawa mo kanina? Paano mo napalayas yung serpente? Nagpakilala lang ako sa kanya kung sino ko sa pamamagitan ng senyas, kaya natakot siya. Diyos ko, akala ko talaga katapusan ko na kanina. Mabuti na lang at nakuha mo na may wagang espada. Tara na, umalis na tayo rito. Akmang gagamitin ko na ang sagwan para umalis doon, ay saka ko lang napansin ang sugat ko sa hita na unti-unti nang gumagaling. Sinabi naman sa akin ni Lisa na normal lang daw yun sa taong nakakuha ng isang mahiwagang sandata. Maya-maya pa ay bigla kaming nakarinig ng isang malakas na huli mula sa ilalim ng tubig. Kasunod nito, ang pagtalo ng serpente sa ibabaw ng dagat. Sa tulong ng liwanag ng buwan, ay naaninag naming sumasabay sa bangka namin ang lumalangoy na serpiente na para bang inihahatid niya pa kami hanggang sa dalampasigan. Pagtapak namin sa buwanginan ay lumangoy palayo ang serpente at nagpakita naman sa amin si Apong Damian na para bang kanina pa siya naghihintay doon. Sa wakas, nakuha mo ng espada. Sumama kayo sa akin. May mga kailangan pa tayong pag-usapan. Hindi pa man kami nakakalayo ay narinig na namin ang boses ni Rigor mula sa aming likuran. May mga kasama siyang lalaki na may mga dalang baril. Kinabahan ako at natakot si Lisa, kaya nagtago siya sa likod ko. Ha! Kaya pala wala kayo sa bahay nyo dahil narito lang pala kayo sa dalampasigan. Hindi ba't sinabi kong babalikan ko kayo at hindi ko kayo patatainikin? Ang malas lang ng matandang kasama nyo dahil madadamay din siya sa pagpatay ko sa inyo. Sigurado ka bang mapapatay mo ako? At bakit hindi, tanda? May sinasanto na ba ang bala ng baril? Marunong na bang kumilala ang bala kung sino ang tatamaan nito? Hala, sige mga bata, kunin nyo si Lisa at ikulong nyo sa likod. Dali! Subukan nyo lang hawakan kahit dulo ng daliri ng asawa ko. Tatagpasin ko talaga mga ulo nyo. Elias, magtiwala ka lang sa kakayaan mo at kapagyarihan ng espada mo. Walang magagawa ang baril nila laban sa iyo. Maniwala ka. Ano sabi mo? Nagpapatawa ka bang matanda ka? Baril ang hawak namin, oh. Samantalang yung Elias na yan, espada lang ang hawak niya.
At luma pa. Bakit hindi mo subukan, Rigor? Hindi lang naman baril ang sandata ko eh. Meron pa bukod dito. Isa siyang nilalang na kayang bumura sa inyo dito sa bundok ito. Ngunit hindi naman ako ganun kasama. Ipapakilala ko siya sa inyo. Hindi maaari. Bakit Apong Damian? Ano bang ibig niya sabihin? Elias, si Rigor ang gabay ng aswang na aradlom na ang ibig sabihin. Siya ang nagpapakain sa halimaw na nakatira sa dagat. Aba! Nagugulat naman ako sa'yo, tanda. Kilala mo pala ang alaga ko. Bueno, tignan nyo kung anong uri siya ng nilalang. Hoy kayo! Lumayo kayo at aahon sa tubig ang alaga ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang nilalang na umahon mula sa tubig. Napasigaw si Lisa dahil sa labis na takot. Halos kasing laki ito ng serpente kanina. Ang ulo nito ay mukhang sa kabayo. Meron itong kulay asul na balat na may malakaliskis ng isda. Nakokontrol siya ni Rigor na ayon kay Apong Damian, si Rigor ay isang aswang na aradlum na kayang kumontrol ng tubig at halimaw sa dagat. Ano? Nagulat ba kayo, ha? Kaya sige nga, ipagkait mo ulit sa akin si Lisa. Dahil kapag ginawa mo yun, Elias, siya mismo ang una kong papatayin. Hindi ako natatakot sa'yo, Rigor. Sige, bakit hindi mo tusan ng alaga mo na patayin ako? Aba talagang hinahamon mo ako, Lisa? Kung di ka rin naman mapupunta sa akin, wes, mas mabuti pang babatay ka na. Sige, mahal kong alaga, patayin mo! Lisa, tumabi ka! Huwag kang humarap sa kanya! Elias, pabayaan mo si Lisa. Hindi mo alam kung anong kakayahan niya bilang isang pinakamataas na uri ng albularya. Hindi ko napigilan ng asawa ko nang pumunta siya sa unahan ko. Saka siya pumikit habang ang aswang na aradlum naman ay nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Bago ka magpaalam sa asawa mo, Lisa, may gusto lang akong ipaalam sa'yo. Ako ang pumatay sa anak nyo at ang nilalang na nasa harapan mo. Siya ang sumipsip sa dugo ng anak nyo. Hayop ka! Pagsisisihan mo to, Rigor! Halos sumabog ang dibdib ko dahil sa labis na galit nang malaman kong ang alaga niya ang pumatay sa anak ko. Ngunit hinayaan ko si Lisa na labanan ang kapangyarihan ni Rigor dahil naniniwala ako na mas malakas ang kapangyarihan ng asawa ko kaysa sa anumang alagad ng dilim. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na siya! Agad na umatake kay Lisa ang aswang na aradlum. Ngunit nakaiwas siya sa kalmot nito. Maya-maya pa ay ginamit niya ang senyas na may kasamang orasyon. Saka siya pumikit ng mariin. Kita ko na hindi makagalaw ang aswang sa orasyon na sinambit ni Lisa. Ikaw na alagad ng dilim! Inuutusan kita! Patayin mo ang gabay mo! Dahil kung hindi ka susunod sa utos ko, dudurugin kita at susunugin! Umangin ng malakas ang aradlum na tila ba hindi niya nakokontrol ang kanyang katawan. Nagwala ito at humarap sa gawi ni Rigor. Nagtaka ang lalaki dahil nagawang utusan ni Lisa ang aswang na aradlum. Hindi mo alam, Elias, kung ano ang kayang gawin ni Lisa. Sa pamamagitan ninyo dalawa, mapapatay niyo ang hari ng mga aswang. Anong ginawa mo, Lisa? Bakit ako ang hinarap ng alaga ko? Gagamitin ko siya para patayin ka. Buhay ng anak ko ang kinuha mo. Kaya buhay mo rin ang magiging kapalit. Walang yan, di maaari. Ginamitan mo siya ng hipnotismo laban sa akin. Hoy kayo! Ano pang hinihintay nyo? Paputukan niyo ng baril, mga gunggong! Elias, ang espada, itarak mo sa buhangin nang hindi tumagos ang bala sa inyo! Ganun nga ang ginawa ko. Itinara ko ang espada sa buhangin at lumikha ito ng bilog na liwanag na bumalot sa aming tatlo. Nagpaulan ng bala ng baril ang mga tauhan ni Rigor at kita kong hindi ngayon tumagos na para bang ito ang nagsilbi naming kalasag laban sa mga bala. Kaya si Lisa naman, inutusan niya ang aswang na aradlum. Ano pang hinihintay mo, Aradlum?
Patayin mo si Rigor at isama mo ang kanyang mga tauhan. Kaya pala halos ayaw gamitin ni Lisa ang kakayahan niya dahil magiging ganun siya kalupit. At sa harapan naming tatlo, inatake ng aswang na aradlum ang mga tauhan ni Rigor. Napuno ng ingay ang paligid dahil sa pagpapaulan nila ng bala sa halimaw. Ngunit hindi nito ininda ang mga tama niya. Kaya naman, walang awa nitong nilunok ang mga tauhan ni Rigor. Wala kaming kaalam-alam noon na mayroong isang lalaki ang nakatakas. Samantala, galit na galit naman si Rigor sa mga nangyari sa tauhan niya hanggang sa siya na ang natitira. Mga walang iya kayo! Pagsisisihan niyo to! Malalaman ito ng ama ko at papatayin niya kayo! Mamamatay rin siya. Kagaya mo. Walang iya ka, Lisa! Minahal lang naman kita. Pero ito pang napala ko sa'yo! Hindi ko kayang mahalin ng masamang tao na kagaya mo. Kaya katapusan mo na. Ang alaga mo mismo. Ang hahatol sa buhay mo. Kitang-kita namin kung paanong nilingkis ng aradlum ang katawan ni Rigor. Kasunod nito ay pumasok ang dulo ng buhok ng aswang sa bibig at tenga ni Rigor. Tumirik ang kanyang mga mata habang nagkikikisay ang kanyang katawan, kasabay ng pagsuka niya ng dugo hanggang sa tuluyan siyang kagatin sa leeg. Kung ano ang naging itsura ng anak ko noon, yun din ang sinapit ng hayop na si Rigor. Naging malupit man si Lisa. Ginawa lang niya ang tama. Ngayon patay na si Rigor. Patayin mo na rin ang sarili mo, Aradlum. Yun na yata ang pinakamalupit na utos na narinig ko mula sa asawa kong si Lisa. Para bang bigla siyang nagbago sa paningin ko. Para bang naging kagaya na siya ng mga magulang niya. Ngunit naniniwala pa rin ako na ginagawa lamang ni Lisa kung ano ang tama. Kinagat ng aradlum ang kanyang sarili, habang ang sarili niyang buhok ay pumasok din sa kanyang tenga, bibig at mga mata. Bumulwak ang kulay itim na dugo nito mula sa mga sugat niya sa katawan. Maya-maya pa, nagsalita si Apong Damian. Elias, saksakin mo siya na may wagang espada upang tuluyan na siyang mamatay. Nilapitan ko ang nakahigang aswang na aradlum at itinara ko ang espada sa katawan niya. Sumabog ang malakas na liwanag at naging abo ang katawan nito. Napaluhod ako sa lupa dahil sa labis na panghihina. Samantalang si Lisa naman ay nawalan ng malay dahil sa paggamit niya ng malakas na puwersa ng karunungang taglay niya. Halika na, Elias. Dali mo sa bahay si Lisa. Binuhat ko si Lisa papunta sa bahay ni Apong Damian. Saka ko siya inilapag sa katre at agad kong nilinisan ang kanyang katawan. Basa ang kanyang damit, kaya pinalitan namin ang aming kasuotan. Pagkatapos ko asikasuhin si Lisa, nag-usap kami ni Apong Damian. Dahil sa pagkamatay ng mga tauhan ni Rigor, malalaman ni Romano ang nangyari sa kanyang anak. Malakas nga pong kutob ko na isa rin pong aswang si Romano. Tama ka. Baka siya pa nga ang hari ng mga aswang at sa oras na malaman niya nangyari kay Rigor, tatawagin niya ang kanyang mga alagad para salakayin ang buong baryo. Kaya po siguro binili niya ang resort na ito para sa kanyang mga alagad. Hindi lang yun. Siya ang dahilan kung bakit marami ang nangamamatay sa lugar na ito. Inaalay niya ang mga tao sa kanyang mga alagad para sa kanyang mga pinaplano. Pagkatapos na maipaliwanag sa akin ni Apong Damian ang tungkol sa hari ng mga aradlum, ipiniliwanag naman niya sa akin kung ano ang kahalagahan ng medalyong Espiritu Muaksim o Infinitong Dagat na nakadikit sa hawakan ng mahiwagang espada. Ayon sa kanya, ang medalyong yun ay may pangkalahatang proteksyon laban sa mga masasamang elemento at alagad ng dilim. Saka ko lang napagtanto ng espadang nakuha ko ay minsan na palang ginamit ng manunugis ng mga aswang laban sa mga kampo ng kadiliman, at isa na nga roon ang aking ninuno. Sa kabilang dako naman, sa mismong resort ni Romano ay nakarating nga sa kanya ang nangyari sa anak niyang si Rigor. Nagwala siya at pinatay niya ang isang lalaking nakatakas mula sa aswang na aradlum.
Walang hiya ka. Yung anak ko patay, tapos ikaw ay buhay. Kaya tama na sa'yo ang mamatay. Walang awang pinatay ni Romano ang tauhan ni Rigor. Saka siya nagsalita ng malakas. Humanda sa akin ang mag-asawang yun. Kayong mga alagad ko, makinig kayo mabuti. Salakayin niyo ang bombaryo at hanapin ninyo ang mag-asawa. Lahat ng mga tao humadlang, patayin niyo na. Ubusin niyo sila. Maging ang mga tao nagmamatigas na ibenta sa akin ang kanilang lupain. Paslangin niyo na rin! Wala kaming kaalam-alam ng gabing yun na pinaghahanap na pala kami ng mga alagad ni Romano. Siya naman ay nagtungo sa dalampasigan ng Albino Beach upang tawagin ang mga natutulog niyang mga alagad. At sa isang iglap ay nagpalit din ito ng anyo bilang aswang na aradlum. Kasunod nito ay umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Romano habang tinatawag niya ang kanyang mga alagad. Kayong mga alagad ko, magpakita kayong lahat sa akin. Tapos na ang pananahimik ninyo. At ito na ang simula ng pag-asik natin ng lagim. Ipaghiganti ninyo ang nangyari sa anak kong si Rigor. Magsipag-ahon kayo sa tubig at pakinggan niyong mabuti ang mga ipag-uutos ko. Halughugin niyo ang buong baryo at patayin ang mag-asawang pumatay sa anak ko. Huwag kayong titigil at huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi niyo sila napapatay. Bilang ganti, lahat ng mga taong makikita niyo rito ay patayin niyo rin. Nagsipag-ahon nga ang mga nakakakilabot na nilalang. Umaangil sila na nakalitaw ang malalagari nilang mga ngipin. Tumutulo pa ang malapot nilang laway dahil sa galit. Saka muling nagsalita ang hari nilang si Romano. Sa lugar na ito dadanak ang dugo ng mga tao. Bilang inyong hari, isinusumpa kong gagawin kong impyerno ang buong lugar na ito. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Simulan nyo na ang pagsalakay! Umihip ang malakas na hangin at ang mga bangkang nasa gilid ng dagat ay nagsipaggalawan dahil sa malalaking alon. Lumitaw kasi ang mga aradlum na agad na umatake sa mga bahay na nasa gilid ng dagat. Sinunod nila ang utos ng kanilang mahal na hari at lahat sila yumuko upang magbigay-pugay dito bilang tanda ng kanilang paglilingkod. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang na aradlum at inatake nila ang lahat ng makikita nilang tao gamit ang kanilang mga buhay na buhok. Kanya-kanya silang direksyon na pinuntahan at kasunod nito ay maririnig ang sigawan ng mga tao na takot na takot. Mula sa kanilang bahay, pinasok sila ng mga halimaw at walang awa silang nilapa ng mga ito. Samantala sa kabilang dako naman, sa bahay ni Apong Damian, bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng aking espada. Indikasyong may nagbabantang panganib at aswang sa paligid. Agad na nag-alala si Apong Damian sa ibinigay na babala sa amin ng sandata. Elias, nagsisimula na sila. Alam na ng kanilang hari at tungkol sa pagkamatay ni Rigor. Kumilos ka na. Marami ang mapapahamak at ako na ang bahala kay Lisa. Sige ho, Apong Damian. Bantayan niyo po mabuti ang asawa ko. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanya. At kapag nagising siya, ay agad kaming susunod sa iyo. Hala, sige na. Iligtas mo na ang mga tao. Sige ho. Mag-iingat ka, Elias. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinaroroonan ng bahay namin. Pagdating ko roon ay tumambad nga sa paningin ko ang kaguluhan. Inaatake ng mga aradlum ang mga tao na agad ko namang tinulungan. Pinatay ko ang mga aswang gamit ang aking espada. Kaya nakuha ko ang atensyon ni Romano na noon ay nasa anyong aswang. Sa wakas, nagpakita ka rin. Dahil hindi ko hahayaang patayin mo mga tao rito, demonyo ka. Ako ang harapin mo, Romano. Ako ang kalabanin mo. Walang hiya ka. Pinatay mo ang anak ko. At pinatay rin ang anak mo, anak ko.
Kaya kulang pa yun sa kanya. Dahil boy ka pa. Kapag nagpapautang ako, kinukuha ko rin ng tubo. Isang pagkakamali na kinalaban mo ako. Hindi. Dahil ikaw mismo nagkamali. Ikaw pala ang hari ng mga aradlom na matagal nang namiminsala sa baryong ito. At kung di ako nagkakamali, ikaw rin siguro ang pumatay sa mga mangingisdang pumapalaot. Pero hindi mo na magagawa yun ngayon. Wala ka nang masasaktan na tao rito. Dahil papatay na kita. Wala kang laban sa akin, Elias. Kaya huwag ka na mangarap. Sumuko ka na lang para hindi ka na mapagod. Nasaan ang asawa mo? Ibigay mo siya sa akin at pareho ko kayong papatayin. Tayong dalawa lang ang magharap, Romano. Hindi kasali ang asawa ko rito. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo siya! Nagunahan ang mga aradlom sa pagsugod sa akin. Agad ko namang itinarak ang espada ko sa buhangin. Kumalat ang liwanag nito at tinamaan ng mga aswang. Tumalsik sila at pasadsad silang bumagsak sa buhangin. Tanging si Romano lang ang hindi natinag sa kanyang kinatatayuan. Sa pagbangon ng mga aswang, sabay-sabay silang sumugod ulit sa akin. Ginamit nila ang kanilang mahabang mga buhok para igapos ako. Ngunit tinabas ko ang mga ito ng espada ko. Kasunod ng pagtagpas ko sa leeg nila. Nang bumagsak sila sa buhangin, ay agad silang nasunog hanggang sa maging abo ang kanilang katawan. Subalit ang hari ng aradlom, na natili siyang nakatayo habang pinapanood niya ang galaw ko, na tila ba pinag-aaralan niya kung paano niya ako matatalo. Kaya pala malakas sa loob mong kalabanin ako. Dahil tangan mo may wagang espada na merong medalyong espiritum waksim. Hindi ako makapaniwalang kalahi mo ang sinaunang manunugis na mga aswang na si Elias. Kaya pala Elias din ang pangalan mo. Ang buong akala ko noon ay naubos ko na ang mga kalahi niya. Hindi mangyayari yun. Dahil ang mga kagaya kong manunugis na mga aswang ay hindi basta-bastang natatalo sa labanan. Kaya humanda ka. Kung nakaligtas ka sa pagtugi sa'yo ng ninuno ko, sa akin naman, habang buhay ka nang matutulog at maglalaho. Narito ako para tapusin ang pag-aasik mo ng lagim. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa lahat ng kasamaan mo. Minsan na akong tinalo ng lahi mo at hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun. Ang pagkamatay ng anak kong si Rigor ay pagbabayaran mo. Pagbabayaran ng buhay ng buong lahi mo. Malakas siyang umangil na tila bahuni ng isang kabayong galit. Kasunod nito ay mabilis siyang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ko. Nang makalapit siya sa akin, kinalmot niya ako sa dibdib. Naramdaman ko ang sakit, ngunit saglit lang yun dahil humilom na kagad ang sugat ko. Hindi maaari. Malakas ang kutob ko na ang ganyang kakayahan ay proteksyon mula sa nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Sinasabi ko na nga ba't si Damian na nasa likod nito. Humanda siya dahil isasabay ko siya sa kamatayan mong hayop ka! Tama na, Satsat! Ang daldal mo! Tapusin na natin ang laban na to! Galit na galit si Romano dahil naiiwasan ko ang mga atake niya. Kaya naman tinawag niya ang alaga niyang serpente upang patayin ako. Ikaw na alaga ko! Patayin mo ang taong ito! Patayin mo si Elias sa harapan ko! Mula sa dagat ay umahon ang kulay itim na serpente. Mabilis niya akong inatake ng kagat, ngunit naisalubong ko sa bibig niya ang espada ko. Umalingaw-ngaw ang angin nito na tila ba napapaso siya sa sandata ko. Maya-maya pa ay bigla itong nanigas. Nagpumiglas ito na para bang may malakas na puwersang bumabalot sa katawan nito. Ganon din ang nangyari kay Romano. Bakit hindi ako makagalaw? Ano to? Ano nangyayari sa akin? Ibinibigay ko lang sa'yo ang nararapat na parusa para sa mga kagaya mong halimaw. Mula sa likuran ko ay narinig ko ang boses ni Lisa. Naglalakad siya papalapit sa akin habang nagsasalita at
ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagsenyas. Sinambit niya ang orasyon na mas lalong nagpapagalit sa hari ng mga aradlum na si Romano. Hindi si Elias ang pumatay sa anak mo, Romano. Kundi ako! Magbabayad ka, Lisa. Papatayin din kita. Hindi mo na magagawa yun. Dahil ako na ang papatay sa'yo! Kinabahan ako nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Romano. Ang buong akala mo ba ay ikaw lang ang merong ganyang kapangyarihan? Nagkakamali ka. Kaya kong kontray ng orasyon mo at ibalik sa'yo ang lakas nito. Malakas na sumambit ng orasyon si Romano at nakita kong nahirapan si Lisa. Nanigas ang kanyang panga, kaya hindi siya makapagsalita. Hindi rin niya maigalaw ang kanyang mga kamay, kaya hindi siya makapagsenyas. Sa lakas ng balik ng orasyon ni Lisa sa kanyang katawan, tumalsik siya at pasadsad siyang bumagsak sa buhangin. Romano! Hayop ka! Anong ginawa mo kay Lisa? Ipinaramdam ko lang naman sa kanya kung gaano kahina ang kapangyarihan niya. Masyado naman yatang malakas ang loob niya para kalabanin ako. Matitikman niya ngayon ang pait ng pag-iiganti ko sa ginawa niya sa anak ko si Rigor. Malakas na sinuntok ni Romano ang buhangin na tila ba konektado yon sa katawan ng asawa ko. Tumalsik ulit si Lisa at napaigik siya sa labis na sakit nang tumama ang likod niya sa bato. Mabuti na lang at dumating si Apong Damian. Inalalaya niyang tumayo ang asawa ko. Kaya naman, ako naman ang umatake ng saksa kay Romano. Tinamaan ko siya sa kanyang tagiliran. Ang serpente naman na nasa tabi niya ay tila nasasaktan din, na para bang konektado sila sa isa't isa. Kaya napagtanto ko na kung gagamitan ni Lisa ng kapangyarihan niya ang serpente, ay mapapatay ko rin si Romano. At yun ang sinabi ko kay Lisa. Lisa, puntiryay mo ang alaga niyang serpente at patayin mo gamit ang iyong orasyon. Ganun na nga ang ginawa ng aking asawa. Kahit nangihina pa siya ay ginamit niya ang kanyang lakas sa pagbigkas ng kanyang orasyon, kasabay ng senyas ng kanyang mga kamay. Habang nakatingin siya sa serpente, nanigas ang katawan nito at maging si Romano ay hindi na rin makagalaw. Pagkalipas ng ilang sandali ay inutusan ni Lisa ang serpente. Serpente! Inuutusan kita! Patayin mo ang hari mo at pagkatapos, patayin mo rin ang sarili mo! Anong ginagawa mo? Romano, ganyan din ang ginawa ni Lisa kay Rigor. Sasapitin mo rin yun. At ako naman, ang tatapos sa buhay mo. Hetong sayo! Ubod lakas kong itinarak sa tiyan ni Romano ang aking espada. Napaatungal siya dahil sa labis na sakit, kasabay ng angin ng kanyang serpente. Pareho silang nasaktan at nanghina. Kasunod nito, ang utos ni Lisa. Sa harapan naming lahat ay kinain ng serpente ang hari niyang Aradlum. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang sarili at tumagas ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat at bumagsak ito sa buhangin. Agad ko namang itinarak ang espada ko sa katawan ng serpente at nasunog ito. Ang natitira namang mga alagad ni Romano ay pinatay na rin ni Lisa. Maya-maya pa ay lumitaw sa dagat ang serpente na nagbabantay sa mahiwagang espada. Humuni ito na tila ba nagpapasalamat siya sa aming ginawa. Hindi pala lahat ng serpente na nakatira sa dagat ay masama. Meron din pala sa kanila ang mabubuti rin at tagapagbantay lang sa mahiwagang espada, upang masiguro lang nito na ito ay mapupunta sa taong karapat-dapat na gumamit nito. Pagkatapos nun ay muli siyang bumalik sa tubig at nawala na sa aming paningin. Tapos na, Elias. Matatahimik na sa wakas ang lugar natin. Maging ang anak natin, Lisa. Nabigyan na rin natin ng ustisya. Kayo napatay nyo na ang hari ng mga Aradlum. Makakapagpahinga na ako. Kaya lang, marami na pong namatay sa mga tao. Ang mahalaga ay nailigtas kayo.
Kaya nga. Pero mahalaga ay ligtas na ngayon. Hala, sige na, ako itutuloy na. At ikaw naman, Elias, maaari mo nang ibalik ang espada sa puso ng dagat. Mamuhay kayo ng payapa at masagana. Paalam. Naglakad si Apong Damian sa dalampasigan at binaybay niya ang dulo nito. Saka namin nakita ang pagbabago sa kulay ng damit ng matanda. Naging kulay puti ito at nagliwanag sa paningin namin. Kinilabutan kaming dalawang mag-asawa dahil ang matanda palang nakakausap namin ay isang mahiwagang ermitanyo. Isang nilalang na kayang maglabas-pasok sa mundo ng mga engkanto. Huli na naming nalaman na si Kapitan Berto pala at Apong Damian ay iisa. Ginagamitan niya lang kami ng ilusyon upang malaya siyang makalapit sa amin ni Lisa. Sinarili na lang namin ni Lisa ang kababalaghang naranasan namin. Saka kami bumalik sa bahay. Pagkalipas ng 1 linggo, nagpasya na kaming makipag-ayos sa aming mga magulang at dito namin nalaman na kaya pala kami pinagbabawalang magsama ay dahil nga sa bantari ng hari ng mga aswang sa magiging anak namin. Paminsan-minsan nga ay bumibisita na lang kami sa bahay nila at kami namang mag-asawa ay ipinagpatuloy ang aming pangingisda. Napakasarap pala sa pakiramdam. Nakasundulan natin ang mga magulang natin, Elias. Oo nga, Lisa. Hindi talaga maganda sa buhay na may galit tayo sa ating mga magulang. Bukod dito, ay napatunayan natin sa kanila na kaya rin nating tumayo sa sarili nating mga paa. Elias, nararamdaman ko may huli ng lambat natin. Bilisan mo. Hinahin mo ng lambat. Salamat sa Diyos. Jackpot tayo, Lisa. Masaya na naman si nanay at tatay nito, Elias. Dahil may iuwi na naman tayo sa kanila ng mga isda. Teka, bakit parang nasusuka ako sa amoy ng isda? Ano? Ang pambira, ano bang nakain mo? Wala nga eh. Hindi kaya buntis ako? Halos buhatin ko si Lisa sa labis na tuwa. Dahil napagtanto kong buntis nga ang asawa ko. Magmula noon ay namuhay na kami na masaya, masagana at tahimik sa piling ng mga tao sa baryo ng Albino. Sa ngayon po ay meron na kaming malaking bangka at may mga tauhan na kaming nangunguha ng mga isda sa dagat na siya naming isinusupply sa mga palengke. Biniyayaan din po kami ni Lisa ng 6 na anak na kapwa mga nakapagtapos na sa kanilang kurso. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. At sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Tunay na ang pag-ibig ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan at ang pagkakaunawaan ay siyang simula ng pagpapatawad sa mga nagagawa nating kasalanan. Palagi rin sana nating tatandaan na hindi porke magulang tayo ay hahadlangan na natin ang desisyon ng ating mga anak. Sila pa rin ang magpapasya sa kanilang magiging kapalaran. Tayo namang mga anak ay hindi tamang magtanim tayo ng sama ng loob sa ating mga magulang. Sapagkat kung wala sila ay wala rin tayo sa ating kinalalagyan. Isa pa, anumang pagsubok ang ating kakaharapin ay huwag nating ituturing na kamalasan yun. Sapagkat ang kamalasan ay kumakapit lang sa mga taong mahihina ang pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita, nararamdaman naman natin ang gabay niya sa pamamagitan ng mga taong ipinapadala niya para tayo ay tulungan sa ating mga pagsubok. Nawa ay pagpalain po tayong lahat ng dakilang lumikha. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa akin pong YouTube channel na The Voice Addict. Bago po matapos ang ating video, sana po ay mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin nyo na rin po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment. Please. Muli, maraming salamat po, mga idol.